The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na nagtrabaho bilang isang janitor sa Lasal, kung saan nakaranas siya ng matinding kababalaghan tuwing gabi dito. Ako si Ray at ilang taon na ang nakalipas nang nangyari ang aking kwento. Namasukan ako noon bilang isang janitor para suportahan ang aking sarili sa pag-aaral. Dahil sa umaga ako pumapasok bilang estudyante, sa panghapong shift ako napunta bilang janitor. Dahil doon ay inaabot ako hanggang gabi bago magsara ang paaralan. Ngunit minsan ay may mga pagdiriwang ang mga estudyante kaya mas ginagabi pa ako. Dahil baguhan pa lang ako at bata pa, ay nahirapan ako makisama bukod sa isang mabait na gwardya. Si Mang Inigo ang aking unang naging kaibigan. Sa una ay nanliliit ako sa aking estado kumpara sa mga mag-aaral dito, ngunit dahil sa mga payo niya ay gumaan ang aking loob na marangal ang aming mga trabaho. Siya din ang nagbabala sa akin sa mga kaluluwa dito. May mga espiritu umano ng mga sundalong Hapon sa lumang building na ito. At kadalasan ay nagpapakita daw ang mga ito sa mga pasilyo kapag walang tao sa paligid. Ilang estudyante at guro na daw ang nakaranas ng makakita ng mga ito tuwing ginagabi sila. Nangilabot ang buo kong katawan nang sabihin ni Mang Inigo sa akin na isa yun sa dahilan kung bakit nabakante ang posisyong aking pinapasukan. Hindi daw kinaya ng pinalitan kong janitor ang mga nagpapakitang kaluluwa. Kaya din daw walang nagtatagal na janitor dito. Nung unang mga araw ko ay kinakabahan ako dahil natatakot akong magparamdam sa akin ang mga kaluluwa. Ngunit nung katagalan ay nawala ito sa aking isip dahil wala naman akong kakaibang karanasan kapag ako ay inaabot ng gabi sa paglilinis. Ngunit isang araw ay naririnig kong nag-uusap-usap ang iba kong kasamahan sa trabaho. May isa daw na janitor na na-assign sa lumang building at nakakita daw ito ng multo. Ayon sa kanya, ay nakabihis ang espiritu bilang isang sundalong Hapon na duguan at nanlilisik ang mga mata. Doon ko naisip na matagal na akong hindi napapalinis sa lumang building at baka ito ang isa sa dahilan kung bakit walang nagpaparamdam sa akin. Doon ko naisipan na magbasa-basa pa tungkol sa kasaysayan ng lumang building na iyon at bakit maraming kaluluwa doon. Ayon sa aking nabasang artikulong nag-iimbestiga sa kasaysayan nito, ay nagkaroon ng massacre noon sa loob ng St. Lasal Hall noong World War II kung saan halos 50 katao ang pinatay ng mga sundalong Hapones. Dahil doon ay madaming kababalaghang nagaganap dito. Isang gabi ay na-assign ako sa lumang building na iyon at saktong may event ang mga estudyante kaya inabot ako ng maghahating gabi sa paglilinis. Habang naglalakad pabalik ay tila biglang namatay ang mga ilaw at doon ako nagumpisang kilabutan. Dahil biglang may nagpakitang kaluluwa sa aking harapan na dahang-dahang lumalapit sa akin. Duguan ng uniforme ng sundalo habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Nagsasalita ito ng Hapon, ngunit halata sa tonong humihingi ito ng tulong sa akin. Nanigas ako sa takot at nahirapan huminga. Tila nagbago ang aking kapaligiran at mistulang bumalik ako sa nakaraan dahil naririnig ko ang pagsabog ng mga bomba at mga sumisigaw na galit na Hapon sa labas. Maya-maya ay tila natauhan ako
nang may umakbay sa akin. Bumungad sa akin si Mang Inigo at tinanong kung ayos lang ba ako dahil nakatulala ako habang namumutla. Laking pasasalamat ko sa kanya at piniliwanag ang aking naranasan. Inalok niya akong samahan sa pagbalik habang siya ay rumoronda sa mga classroom. Gumaan ang aking loob at nahimasmasan din kahit paano dahil alam kong may kasama na ako. Naisipan kong magpatuloy ulit sa paglilinis sa mga dinaanan namin ni Mang Inigo. Pinapasok kasi niya isa-isa ang mga silid-aralan habang ako ay naglilinis sa pasilyo. Nung naging komportable na ako, ay pinauna na ako ni Mang Inigo habang sinisigurado niyang walang estudyanteng nagtatago o mga gamit na naiwan sa mga classroom. Ngunit habang naglilinis sa hallway, ay may napansin akong kakaiba sa isang sulok. Dahil tila may kamay ng lalaki sa sahig na hindi na gumagalaw. Tinatawag ko si Mang Inigo para tulungan akong silipin kung totoo ba ang aking nakita, ngunit naisip kong lapitan na lang ito mag-isa. Paglapit ko ay halos atakihin ako sa puso sa aking nakita. Dahil ang katawan sa sahig ay ang katawan ni Mang Inigo na tila inatake sa puso. Maya-maya ay nakaramdam ako ng malamig sa aking likuran at dun biglang nagpakita ang kaluluwa ni Mang Inigo. Napasigaw na lang ako at hindi na nakagalaw sa kinatatayuan. Biglang naglitawan din ang ibang mga kaluluwa sa pasilyo at tila dinumog nila ako. Halo-halo ang mga itsura nila, ngunit karamihan sa kanila ay mga biktima nung panahon pa ng Hapon. Sa kabutihang palad ay nagalaw ko ang aking katawan at nagsimula akong tumakbo. Habang tumatakbo ay napagtanto kong hindi lang takot ang aking nararamdaman, ngunit awa din sa mga kaluluwang yumao. Naisip kong kahit namatay na si Mang Inigo ay tinulungan muna niya ako at tinapos ang kanyang pagronda bago humingi ng tulong. Kinabukasan ay dumaan ako sa chapel ng Lasal at pinagdasal ang mga kaluluwang namatay sa universidad na iyon. Tinanggap kong karamihan sa kanila ay humihingi ng tulong at nais lang matahimik ang kanilang mga kaluluwa para makaakyat sa langit. Hindi ako agad nagbitiw sa trabaho at ilang taon din akong nagtagal doon. Marami na akong ibang naging karanasan na puno ng kababalaghan noong ako ay nagtatrabaho pa bilang isang janitor sa Lasal. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na ginagabi noon sa rekto nung siya ay estudyante pa. Kung saan may nakakausap siyang misteryosong babae na nababalot ng mga lihim. Ako si Kenneth at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Ibang-iba pa ang rekto noon dahil mas magulo at matao pa dito. Bilang estudyante sa kolehiyo na laki sa probinsya, ay madaming naging babala sa akin tungkol sa mga panganib ng Maynila. Iba't ibang modus di umano ang mga nagaganap dito tulad ng mga hold up o panghahablot. Saktong ginagabi pa naman ang aking uwian at kailangan kong baybayin ang kahabaan ng rekto pa uwi. Isang gabi ay dun ko nakilala ang isang misteryosong babae. Isang magandang dalaga ang natanaw kong kumakaway sa akin at nagtaka ako dahil walang ibang tao sa paligid. Lumapit siya at nagpakilalang Bianca. Nais daw sana niyang magpasama sa kanyang apartment na malapit, ngunit tumanggi ako dahil nagmamadali ako noon. Panahon kasi yon ng thesis at saktong bagong lipat ako ng dorm sa dulo ng rekto.
kaya halo-halong stress ang aking dinanas at kinailangan pang maglakad ng malayo. Nakonsensya ako dahil nag-aalala ako kay Bianca, ngunit kinabukasan ay nagulat ako sa aking nabalitaan. Isang estudyante di umano ang natagpuang patay matapos na ma-hold up nung gabing nakasalubong ko si Bianca. Kinabahan ako dahil akala ko si Bianca ang nabiktima, ngunit ayon sa balita ay lalaki ang estudyante. Naisip kong baka ako pala dapat ang nabiktima nung gabing iyon. Dahil baka isang modus pala ang pagharang sa akin ni Bianca at parte siya ng mga nangho-hold up. Isa kasi iyon sa babala sa akin na may iilan daw na hold-upper na nagpapanggap na estudyante. Simula nun ay naisip kong iwasan ulit si Bianca pag nakita ko siya. Ilang gabi ang lumipas at madalas ay natatanaw ko pa si Bianca at agad na akong umiiwas o tumatawid sa kabilang kanto. Doon ko din napansin na kapag may mga kasabay akong naglalakad ay hindi ko siya nakikita. Mas lalo kong napatunayan na may modus nga si Bianca. Dahil tuwing tinatanong ko ang aking mga kaklaseng babae na kasabay kong umuwi, ay hindi naman daw nila nakikita ito kapag sila ay naglalakad pa uwi. Doon ko napagtanto na mga lalaki ang nais nitong mabiktima at baka konektado ito sa natagpuang estudyante. Sa aking takot ay inalala ko ang dahilan kung bakit ako lumuwas ng Maynila para dito mag-aral. Dahil nais kong sundan ang yapak ng aking kuya na dito din nag-aral bago siya pumanaw dahil sa isang sunog sa rekto. Saktong anibersaryo ng kanyang kamatayan kaya nag-inom ako isang gabi. Kinakabahan ako sa aking pag-uwi dahil ako ay medyo hilo na at nag-aalangan akong magpahatid sa nakainom ko ding kasama. Kaya naman naglakad ako pauwi sa aking dormitoryo at sa malayo pa lang ay natanaw ko ng kumakaway si Bianca. Sa hilo ko ay napasandal ako sa kanya at bigla siyang nagtanong kung nais ko bang sumama sa kanya. Dun ko naisip na kung nais niya akong hold upin ay gagawin na niya agad ito at hindi na ako tatanungin pa. Kaya naman sumama ako dahil medyo malayo pa ang aking tinutuluyan. Ngunit pagdating sa kwarto ay tila nadala ako ng pagkalasing kaya ako ay lumapit sa kanya. Malabo na sa aking alaala ang mga nangyari, ngunit tanda kong nakangiti lang siya sa akin habang papalapit ako sa kanya. Lingid sa aking kaalaman ay magigising pala ako sa isang bangungot. Dahil nang ako ay dumilat, ay natagpuan ko ang aking sarili sa isang abandonadong building na tila nasunog. Kinilabutan ng aking katawan dahil sigurado akong nasa kwarto lang kami ni Bianca kinagabihan. Nagmamadali akong lumabas at mas nagulat sa aking nakita. Dahil ang building na aking nilabasan ay ang mismong apartment kung saan namatay ang aking kuya matapos itong masunog. Nagmamadali akong umuwi at hindi lumabas ng aking kwarto hanggang gabi. Hindi ko akalaing may koneksyon si Bianca sa aking kuya. Naisip kong hindi ko pa alam ang buong kwento sa nangyari sa aking kuya nung siya ay pumanaw. Kilala namin bilang napakabuting kapatid si kuya at hindi ko maintindihan bakit nagpaparamdam sa akin si Bianca. Maya-maya ay may naramdaman akong mainit sa aking likuran. Tumambad sa aking harapan ang tila sunog na kaluluwa ni Bianca. Nanigas ako sa takot habang paulit-ulit nitong tinatawag ang pangalan ng aking kuya. Biglang nandilim ang aking paligid at tila pinapakita sa akin ni Bianca ang nangyari nung araw na namatay ang aking kuya. Nakita kong isa si Bianca sa mga biktima ng sunog
matapos siyang hindi makalabas ng kanyang kwarto. Bukod sa mga paso at lapnos sa kanyang balat, ay tila nabalot din siya ng pasa sa katawan. Maya-maya ay pinakita sa akin ni Bianca ang nangyari bago ang sunog. Nakita ko sa kanyang alaala na inuwi siya ni kuya ng lasing at tinangkang halayin, kaya madaming pasa si Bianca. Ngunit sa kanilang pag-aaway ay may natabig silang kandila at ito ang nag-umpisa ng sunog. Maya-maya ay nahimasmasan ako at nawala na ang pagpapakita. Hindi ko akalaing hindi ko pala tunay na kilala ang aking kapatid at nagawa niyang manakit ng isang inosenteng tulad ni Bianca. Naisip kong marahil ay nagpakita ito sa akin para ipaalam ang katotohanan. Simula nun ay pinaalam ko ang katotohanan sa aking magulang. Pinagdasal ko ang mga kaluluwa ng mga biktima ng sunog at humingi ng tawad sa kanila dahil sa kagagawan ng aking kuya. Natutunan kong hindi mag-idolo basta-basta ng kung sino man kahit na kadugo ko pa. Dahil sa huli ay hindi talaga natin sila ganon kakilala. Ilang taon na ang lumipas, ngunit tumatak sa akin ang karanasan na iyon dahil nag-umpisang kala ko ay modus lang ng pang-hold up, ay konektado pala sa aking nakaraan ang aking nakilalang misteryosong babae sa rekto. Magandang araw mga ka-midnight, ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na tumatambay sa isang tindahan sa tapat ng PUP, kung saan may inaalok ang tindera dito ng mga gamit na nababalot ng kababalaghan. Ako si Alexa at nangyari ang aking kwento ilang dekada na ang nakalipas. Nangyari ang isa sa pinaka nakakakilabot kong karanasan nung ako ay estudyante pa sa PUP at ginagabi sa aking pasok. Saktong unang taon ko nun sa kolehiyo at bagong lipat lang sa Maynila. Nakikitira lang ako sa aking tiyahin nung mga panahong nasa PUP ako nag-aaral. Dahil laking probinsya ako, ay binalaan na ako sa mga mandurukot at ibang mga modus sa mga estudyante. Lingid sa aking kaalaman, ay kababalaghan pa ang aking magiging karanasan. Una kong nakilala si Manang Sabel isang gabi nung ako ay pauwi galing sa klase. Umuulan nun at wala akong masilungan, kaya nakitambay ako sa tindahan niya na tila kariton lang na may kung ano-anong abubot. Tahimik lang akong nagpapatila nang may isa pang nakisilong. May isang estudyante ang tumakbo sa ulan para tumambay din sa tindahan ni Manang Sabel. Nagulat ako dahil kinausap siya ni Manang Sabel samantalang mas nauna akong kasama nito. Napansin kong inaalok ni Manang Sabel ang estudyante ng isang kwintas. Ayon kay Manang Sabel, ay ang agimat daw na tinitinda niya ay proteksyon laban sa aksidente, lalo na't maulan daw at gabi na. Tinawanan lang ito ng estudyante na tila nawirduhan sa sinabi ng matanda. Nagpaalam siya at lumusong na lang sa ulan nang bigla itong masagasaan. Kitang-kita ko na tumilapon ang katawan ng bata sa gitna ng kalsada at hindi na gumalaw pa. Agad na nagtakbuhan ang mga nakakita papalapit sa katawan ng estudyante para magtawag ng tulong, ngunit ayon sa mga rumesponda ay patay na ito. Nakita kong bumuntong hininga lang si Manang Sabel na tila dismayado siya. Doon ako napatanong kung alam kaya niya ang mangyayari kaya ito nag-alok sa estudyante. Nanginginig ang buo kong katawan nung ako ay umuwi dahil unang beses kong makakita ng aksidente.
Hindi maalis sa isip ko ang kakaibang reaksyon ni Manang Sabel at ang kanyang tila kaalaman tungkol sa mangyayari pa lang. Dahil doon ay naisip kong hanapin ulit ang tindahan nito tuwing umuuwi ako ng gabi, ngunit hindi ko ito nakikita at naaabutan. Isang linggo ang lumipas at halos nalimutan ko na ang tungkol kay Manang Sabel, ngunit patuloy na tumatatak ang trauma ng aking nasaksihang aksidente. Gayunpaman, naging usap-usapan na ang nangyaring aksidente at napabalita pa ito. Nagkaroon ng mga babala na mag-ingat sa pagtawid-tawid lalo na tuwing gabi at umuulan sa labas ng unibersidad. Dun ko bigla naalala ang tungkol kay Manang Sabel at sa hindi inaasahang pagkakataon ay umulan ulit isang gabi at nakita ko muli ang kanyang tindahan. Naisipan kong makisilong ulit sa tindahan ni Manang Sabel at sinubukan kong kausapin siya, ngunit hindi ito umiimik sa aking mga katanungan. Nakangiti lang siya na tila puno ng lihim at ayaw niyang ibahagi ito sa akin. Maya-maya ay napansin kong may papalapit na lalaki. Bago pa ito makasilong ay halatang nakainom ito at tila lasing na base sa mga kilos nito. Kapansin-pansin ang pagtingin niya sa akin at ako ay kinakabahan na baka ako ay lapitan niya. Nagulat ako nang bigla akong kausapin ni Manang Sabel na nag-aalok ng isang agimat. Nanlamig ang aking katawan dahil naalala ko ang pagtanggi ng estudyanteng na aksidente sa kanya, kaya agad kong binili ang kwintas. Ayon sa kanya, ay proteksyon naman daw ito laban sa kapahamakan. Nakauwi ako ng ligtas at nagulat sa aking nakita sa balita. Dahil may isang police report di umano ng isang babaeng estudyante na muntikan ng mahalay ng isang lasing sa kanto kung saan ako nakisilong kay Manang Sabel. Ayon sa balita ay hinabol daw siya ng lasing at sa kabutihang palad ay dinumog ang lalaki. Ngunit habang nagkarambulan daw ay nabugbog ang lalaki at nagtamo ng tama sa ulo hanggang sa hindi na ito nagising. Naging duguan daw ito at nang itakbo sa ospital ay dead on arrival na ang lalaki. Dun ko napagtanto na totoo nga ang epekto ng agimat. Dahil kung hindi ko ito nabili sa matanda, ay baka ako ang nabiktima ng lasing, lalo na't saktong walang tao nung nakita ko ito dahil umuulan nun at walang ibang taong dumadaan. Nangilabot ang buo kong katawan at nagdesisyong alamin pa ang misteryo kay Manang Sabel. Naisip kong nais kong magpasalamat kay Manang Sabel dahil niligtas niya ako. Ngunit naisip ko ang aksidenteng nangyari sa aking kapwa-estudyante, na may kakayahan siyang pigilan yon kung alam niya ang mangyayari, ngunit nakakapagtakang hindi niya iyon ginawa. Doon ako nagpasyang kumprontahin siya kung saan nanggagaling ang mga agimat at paano niya nalalaman ang mga mangyayaring masama bago pa ito maganap. Ngunit nang tanungin ko siya, ay napansin kong may kakaiba sa kanyang itsura at aura. Nabalot ng kadiliman ang paligid na tila bumigat ang hangin. Saktong wala na namang ibang tao sa madilim na kalsada ng tindahan ni Manang Sabel. Natakot ako kaya naisipan kong umalis na lang. Ngunit paglingon ko ay tila naglaho bigla ang kariton ni Manang Sabel. Nagmamadali akong umuwi para alamin ang katotohanan tungkol sa kanyang tindahan. Nagtanong-tanong din ako sa mga nakakatandang estudyante at mga nakatira sa tapat ng PUP. Karamihan sa kanila ay hindi kilala si Manang Sabel at hindi nakikita ang kariton nito. Ngunit may iilan na nakakita daw dito
at naaalok na din ng kanyang mga misteryosong agimat. At iisa lang ang pinagkapareho ng aming mga karanasan. At yun ay tuwing nagpapakita siya ay may namamatay na tila kapalit ng kanyang mga agimat. Ilang taon na ang nakalipas at nasa akin pa din ang agimat, ngunit hindi ko na nakita pa si Manang Sabel. Hanggang ngayon ay nababalot pa din ang aking karanasan ng misteryo at kababalaghan. At hindi ko na muli pang nakita ang kanyang tindahan sa PUP. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na napapabisita sa ospital ng UST, kung saan nagkaroon siya dito ng nakahihilakbot na karanasan matapos makita ang kaluluwa ng isang babae. Ako si Dondon at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Naaksidente kasi ang aking matalik na kaibigan sa motor at naospital ito sa UST. Saktong naisipan kong daanan siya nung ako ay napadaan sa Espanya at muntik na akong maligaw. Unang beses ko kasing pumasok sa isang ospital at hindi ako gaanong pamilyar sa mga dapat puntahan. Nagkataon ding napakalaki ng ospital ng UST kaya nahirapan akong hanapin ng aking kaibigan. Habang nag-iikot pa lang ako, ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Nang makita ko ang aking kaibigan na si Limuel, ay kinamusta ko ang kanyang kalagayan at nasabi ko ang aking kakaibang pakiramdam. Ayon sa kanya, ay 1 linggo lang siyang mananatili sa ospital at makakalabas na din, kaya dumalaw na lang daw ulit ako pagpalabas na siya. Ayon din sa kanya, ay nanlalamig daw siya sa kanyang kwarto at ilang beses siyang nagsabi na pahinaan ng aircon. Ngunit iba daw ang nginig niya dito. Ayon sa nakausap niyang nurse, ay may umaaligid daw dito na isang kaluluwa ng babae tuwing gabi. Lumalabas daw ito sa mga pasilyo kapag saktong mag-isa ka lang at dahan-dahan itong maglalaho kapag nasa harapan mo na. Ang kakaiba daw sa multong ito ay bigla daw sumasakit ang ulo ng mga taong nakakakita sa kanya matapos niyang mawala. Ayon din kay Limuel ay ang sakit sa ulo ay tila may pumipitik sa noo. Kinilabutan ng aking katawan dahil sa kanyang kwento, lalo na't ako ay naniniwala sa mga kaluluwa. Doon ko naisipan na maging mas maingat pa at hindi muna bumalik sa ospital. Ayon din kasi sa mga nababalitaan ko, ay puno ng kababalaghan ang UST bilang ito ang pinakamatandang universidad sa Pilipinas. Samot-sari ang mga kwentong katatakutan ng mga mag-aaral at nagtatrabaho dito, kaya di na ako magtataka na may multo sa ospital nito. 1 linggo ang lumipas at halos nawala na sa isip ko ang tungkol sa kaluluwa ng babae. Naalala ko lang ang tungkol dito nang susunduin ko na si Limuel dahil kailangan na niyang lumabas sa ospital. Sa kasamaang palad ay nausog pa kinabukasan ang kanyang paglabas. Kaya naman ako na ang naiwan para magbantay sa kanyang kwarto at kinailangan kong makitulog doon. Nahirapan akong makaidlip lalo na't ako ay magbabanyo sa labas. Saktong paglabas ko ay walang ibang tao at dun biglang nagpakita sa akin ang kaluluwa. Dahan-dahan itong lumapit sa akin at sa takot ko ay hindi ako makagalaw. Nanlilisik ang mga mata nito habang lumalapit sa akin hanggang halos nasa tapat ko na ito nang bigla itong naglaho. Maya-maya ay nakaramdam ako ng sakit sa aking noo. Tila may dumadamping malamig sa aking ulo at parang may tumatapik dito. Nanlamig ang aking katawan at nagmadaling bumalik sa kwarto ni Limuel.
Naisip kong hindi nagisingin pa siya, ngunit hindi maalis sa isip ko ang nangyari at masakit pa din ang aking ulo. Buong magdamag akong hindi makatulog at nanginginig sa lamig. Pakiramdam ko kasing may nagmamasid sa akin at nagpaparamdam pa ang kaluluwa. Maya-maya ay narinig kong may mga taong nag-uusap sa labas, kaya naisipan kong sumilip at makipagkwentuhan. Saktong mga nurse ang mga dumaan at ayon sa kanila ay lagi silang rumoronda na may kasama dahil nga sa babaeng laging nagpapakita. Sa kasamaang palad ay nagmadaling umalis ang aking mga kausap at naiwan ulit ako mag-isa pabalik sa kwarto ni Lemuel. Hindi ko namalayan na malayo pala ang aming nilakad habang kausap ang mga nurse. Dahil doon ay mag-isa na lang akong naglakad pabalik at kinakabahan sa aking madadaanan. Maya-maya ay napahinto ako dahil biglang muling nagpakita ang babae. Dahan-dahan itong gumagapang papalapit sa akin. Natumba ako sa takot at hindi makapaniwala na muling magpapakita ang kaluluwa sa akin. Nagmamadali akong tumayo at pagbangon ko ay biglang naglaho ang kaluluwa, ngunit sumakit din bigla ang ulo ko. Habang hinihilot ang aking ulo sa sakit, ay napansin kong tila may umiiyak na boses ng babae malapit sa akin. Kinilabutan ako dahil nararamdaman kong katabi ko lang ito. Halos mapasigaw ako nang ako ay tumingala sa kisame. Doon ko napagtanto na nakabigti pala ang kaluluwa ng babae at tumatama ang paa nito sa ulo ng nakatayong tao. Yun ang dahilan kung bakit tila sumasakit ang ulo ng sino mang nakakita dito. Sa takot ko ay bigla na lang akong hinimatay. Tila nakita ko ang alaala ng kaluluwa at nalaman kong hindi siya namatay sa ospital na to, kundi isa siya sa mga naging pasyente, ngunit pumanaw sa ospital matapos magpakamatay. Doon ko napagtanto na marahil ay marami pang kaluluwa ang pumanaw sa ospital na ito at dito naging multo. Nagising na lang ako sa kama at pinaliwanag sa aking natagpuan ako ng mga nurse na nakahandusay sa gitna ng hallway na walang malay. Ayon sa doktor ay malamang dahil napuyat daw ako buong gabi kaya ako hinimatay sa pagod, ngunit alam ko ang aking tunay na naranasan. Ikwinento ko ang aking nakita kay Lemuel habang inaalalayan siyang makauwi na. Ayon sa kanya ay ilang gabi din siyang hindi makatulog doon sa dami ng kwentong naririnig niya tungkol sa mga multong gumagala dito. Simula nun ay nagbago na ang pananaw ko sa mga multo. Napagtanto kong may kanya-kanyang kasaysayan ang bawat tao at hindi natin alam kung paano namatay o nabuhay ang mga kaluluwa. Kaya mas naging marespeto at maingat na ako. Simula nang makilala ko ang multo sa ospital ng UST.